Tingnan po natin ito, Ito po yung sinabi ng ICI says, evidence insufficient to recommend charges against Escudero, Po, Villar, and Binay. Ulitin ko, against Escudero, Po, Villar, and Binay. Insufficient to recommend charges. Naku, magagalit. Magagalit po sa inyo, ICI, si Bongbong Marcos. Hindi ba ginagamit ng diversion Ginagamit na diversion ng gobyerno ng mga magnanakaw etong mga senador dahil sila yung talagang kilala nationwide Yung mga iba namang congressman, hindi mo naman kilala yan 'di ba? Mas maraming hindi kilala diyan. So, hindi sila masyadong nakafocus doon. Ang gusto talagang kasuhan at gustong may makulong ng gobyerno etong mga artista at mga senador. Lalong-lalo na kung senador ka tapos asawa ka pa ng artista katulad ni Cheese, 'di ba? Kasi madadivert. Ngayon, ang tanong eto, hindi na sila pinaiimbestigahan, Walang sufficient evidence, sabi ng ICI. Ang tanong, si Tambi, asan? Bakit hindi kayo mag-focus kay Romualdez? Hindi nyo kaya, 'di ba? Takot kayo kay Saldico, takot kayo kay Romualdez dahil ituturo si Bongbong Marcos. Si Bunuan, asan na? Pagkatapos maimbestigaan, pinaalis ninyo. Sabi, babalik ng December. Magpapasko na, wala pa. Hindi pa umuwi. Bakit nakatutok kayo kung saan-saan? Dito ako asar na asar sa gobyerno isa pa to si Trillanes, tarantado rin Yung mga katulad ng ibang congressman, pati to si Tino, kung sino-sino inaasikaso. Bakit dito kayo nakafocus? Ba't di nyo hagilapin si Bunuan? Ang laking pera niya, no? Si Bernardo. Ito pa, si Sandro at saka si Cadiz. Di ba? Sinabing bagman yan. Bakit walang pumapansin kay Sandro? Si Sandro nga nagpunta sa ICI. Executive session naman. Si Cadiz, maraming proyekto sa Ilocos Norte. Matagal nang kasama ng mga Marcos. Di ba? Puro diversion Kaya itong pelikula na binibenta ni Bongbong Marcos, walang bumibili. Gusto ng taong bayan, merong managot. And it's very safe to say na ang dapat managot dito yung tatlo. Saldico, Tambaluslos, at si Bongbong. Hindi gusto ng tao yung palabas. Kaya ngayon nakikita natin sa ratings. Nagsasalita ang tao. Hindi nila gusto yung klaseng investigasyon na ginagawa sa Blue Ribbon, kung saan pa man. Maliwanag diba? Ito pa, isa pa. Ito po, pag-usapan natin Ito, nagpunta po sa DOJ si Bong Revilla. Dating Senador Bong Revilla nagsumite ng counter affidavit kaugnay ng reklamong graft. Yan, si Bong Revilla. Alam mo, ano rin Ulitin hindi po natin pinagtatanggol si Bong Revilla. Ayaw lang natin ng diversion. Easy target po si Bong Revilla. Tatandaan po natin yan. Una, bakit? Dating may kaso. So ako naniniwala hindi bobo to si Bong Revilla. Nauulitin niya pa yung kung totoo man or hindi yung dati. Pangalawa, kalaban po to sa politika ni Boying. Sila po naglalaban sa Cavite. At balitang-balita ron, gaya na sabi ko, ang lakas ng anak nito sa Cavite. Ito si Bong Revilla. Compared sa anak, wala daw binatbat yung anak ni Boying. So kalaban to. Pakatlo, namarkahan to kay Vice President Sara Dahil namataan daw na nagkita sila si Vice President Sara at saka si Bong Revilla sa ibang bansa. At alam naman natin at to si Bong Revilla, yung kanyang mga anak ay hindi pumirma, 3 po yun, ng impeachment laban kay BP Sara. So markadong DDS to. Diba? Basta hindi nila kayang pilipitin ng liig, hindi kayang kontrahin si Sara, haharasin. Nakita na natin to. Ginawa nila to kay Pastor Kibuloy. Ginawa na nila to kung kani-kanino. Basta na markahan kang Duterte yari ka. At ito pa, Cavite po, vote rich po yan. Napaka-importante hawakan nila ang Cavite. Malaki po ang madideliver ng Caviteng boto para kay BP Sara. Lalong-lalo sa Luzon. Kung tutusin, malakas si Sara. Pero sa Luzon, Visayas at Mindanao, Luzon pa ang pinakamahina si Sara compared sa Visayas at Mindanao. Ang laki madideliver ng Cavite through Bong Revilla. So, sinasabi natin diversion na ginagawa nila. Bukod na si sikat na asawa niya, sikat din siyang artista at malaking politiko sa lokal at sa national.
Nagpunta rito si Mr. Bong Revilla upang ihain ang kanyang tugon sa reklamang isinampa sa kanya na di umano'y paglabag ng RA 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Wala pong ibang reklamo laban kay Mr. Revilla sa DOJ ngayon. Maliban sa kanyang counter affidavit ay nagsumite si Mr. Revilla ng mga ebidensya na magpapatunay na lahat ng nilalaman ng mga aligasyon, akusasyon at reklamo laban sa kanya ay pawang kasinungalingan at kasinungalingan lamang. Umaasa si Mr. Revilla na magiging patas ang Department of Justice at titignan niya ang ebidensya at hindi na paaabutin ang reklamong ito sa korte. Yun ang problema dito. Kasi big fish po to si Bong Revilla. Parang ICC. Big fish si PRRD ron eh. Kailangan ng ICC si PRRD para maging relevant ang ICC, di ba? Ganito rin si Bong Revilla. Yun ang problema kasi plano tong ipakulong. Siyempre, pag napakulong, magmumukhang malinis itong gobyerno ni Bongbong Marcos dahil meron silang pinakulong na malaki. Nagreklamo pa nagsumite ng affidavit dito sa DOJ, no? Nakitang-kita natin na hindi po nagtatago si Bong Revilla. Kinaharap niya to head on. Nagpapalabas siya ng ebidensya. So sana yan ang pakiusap, tingnan ng ebidensya. Ang problema po, DOJ, dati pong tao yan. Ni Boying Rimulya. Remember, SOJ po siya bago siya naging ombudsman. So lahat yung mga nakapwesto na yun, ombudsman, SILG, di ba? DOJ, lahat yan napwestuhan. May mga pwesto yan galing sa executive department. Lalong-lalo na iba ang galawan ng mga Rimulya. Kalaban pa to. So hindi ko alam, no? Pero tayo magsisisigaw. Ulitin na, ito'y sa pagtatanggol. Pero huwag niyong gamitin. Sawang-sawa na ang taong bayan na ginagamit niyo ang iba para pagtakpan. Tandaan po natin ito. Marami pang lalabas na balita about Sara. Marami pang sikat ang ipakukulong. Marami pang sikat ang pagbibintangan ng kung ano-ano para mailihis. Dahil ang dapat nananagot ay si Saldico, si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos. Pustahan tayo, hindi kaya paabutin ng ombudsman dun sa tatlong yan. Yung tatlong Tito Vic and Joey na yan. Yung tatlong itlog na yan. Yung clowns na yan. Hindi kaya. Kaya lahat po gagamitin. Huwag tayong papayag dun. Hindi natin sinasabi ay malinis doon. Hindi po sa ganun. May tamang panahon. Okay? Pero bakit biglang nagputukan yan ngayon? Diba? Tanungin ko kayo, kung yung mga anak ba ni Bong Revilla pumirma laban sa impeachment ni BP Sara, sa tingin nyo may kaso to? Wala to. Pinag-initan lang. Talagang nilaglag po ito si Bong Revilla para maipilit maipasok si Kiko at si Bam Aquino for the support. Tandaan po natin, nilaglag po na talaga nila to si Bong Revilla. Siya po ang nasa survey, ang taas po sa survey ni Bong Revilla. Si Kiko at si Bam wala. Hindi ko alam kung paano magic yan ni Garcia. Kahit sila nga nagsasabi, hindi nila alam paano sila nanalo. That is pleasing the enemy para maging kakampi nila. Yan yung pinklawan kaya ipinasok tong dalawa. Ang nilaglag, una pa lang. Dapat nga ito panalo si Bong Revilla, hindi si Amy. Panalo po talaga sa eleksyon. Ito si Bong Revilla. Kaya lang, nagkamali sila kay Amy. Akala nila dahil kapatid, mas mahahawakan nila sa leeg. Pero hindi pala. Siguro nagsisisi sila. Dapat pala, si Bong na lang ang pinanalo nila. Hindi si Amy. With that, we will make no further statements and we will let the legal process take its course and that will be all. Thank you.